Magandang araw, Bangsamoro! Assalamualaikum mapya agay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay bilis ng oras at panahon dahil narito na naman kami para sa isang namang BSU episode. Isang mapagpalang araw, Ferds, at isang mapagpalang araw din sa ating mga manonood. Kami pong muli ang inyong mga kaibigan, inyong makakasama para sa isang makabuluhang talakayan sa bawat episode ng Bangsamoro Stat Updates. Ako si Chermay S. Guillermo, Statistical Analyst. At ako naman ang inyong lingkod, Firdaus S. Abdullah, Statistical Analyst. Para sa ating episode ngayong Sabado ay pag-uusapan at babalikan natin ang mga mahalagang kaganapan at aktibidades ng PSA BARM sa nagdaang buwan ng Abril. Kamusta ka, Che? Alhamdulillah at maayos naman ako. At ako ay nagagalak sa walang sawang suporta na pinapakita ng ating mga kabangsa para sa ating programa. Ikaw, Ferds, minbatadang ka. Alhamdulillah at kagaya mo, mapya ako bon. Sana ay nasa maayos na kalagayan din ang ating mga kabangsa sa kani-kanilang mga tahanan. At para sa ating updates sa nakaraang buwan ng Abril, narito ang mga dapat ninyong tutukan. PSA BARM nagsagawa ng conference ukol sa 2024 economic performance ng BARM. PSA BARM, pinangasiwaan ang pagsasagawa ng focus group discussions kasama ang construction sector at local government units sa rehiyon. PSA BARM nakibahagi sa pagsasanay ng local government partners to promote digital birth registration in BARM and Sulu. PSA BARM nakibahagi sa pagsasagawa ng First Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council Coordination Meeting. BTWPB kumonsulta sa mga stakeholders hinggil sa minimum wage sa Basulta. PSA kabilang sa mga tagapagsalita. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga updates para sa ating episode, huwag munang kalimutang i-like at i-share ang official Facebook page ng PSA BARM at itag ang inyong mga friends na manood rin sa ating live. Para sa ating top headline for the week, PSA BARM nagsagawa ng news conference ukol sa 2024 economic performance sa BARM. Naganap ang news conference hinggil sa 2024 economic performance ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na inorganisa ng Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office o PSA-RSSO BARM noong April 25, 2025 sa Cotabato City. Ang pagtitipon ay nagsilbing pagkakataon upang ipaliwanag ang mga pangunahing datos at pagsusuri ukol sa kalagayan ng ekonomiya ng rehiyon. Nagsimula ang seremonya sa isang pambungad na mensahe mula kay Chief Statistical Specialist Edward Donald F. Eloha na nagbigay diin sa kahalagahan ng Gross Regional Domestic Product o GRDP at Gross Regional Domestic Expenditure o GRDE bilang pangunahing sukatan ng kalagayan ng ekonomiya sa BARM at iba pang rehiyon. Sinundan ito ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, PhD, ang National Statistician at Civil Registrar General ng PSA. Ibinahagi niya sa kanyang inspirational message at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagtatala at pagsusuri ng mga datos sa rehiyon, kabilang na ang GRDP at GRDE. Bilang pangunahing tagapaghatid ng mga datos, inipresenta ni Engineer Akan J. Tula, OIC Regional Director ng PSA BARM, ang mga pangunahing highlights ng ekonomiya noong 2024. Ayon sa kanyang ulat, tumaas ang GRDP ng BARM ng 2.7% sa constant 2018 prices, bahagyang mababa kumpara noong nakaraang taon na may 4.0% na paglago. Ang pangunahing industriya, ang construction na nagtala ng paglago ng 26%, kasunod ang professional at business services na may 12.5% at human health and social work na may 10.9%. Sa aspektong gastusin o expenditure, nakitang pinakamataas ang paglago ng imports mula sa ibang bansa na umabot sa 67.7%. Kasunod ang construction, 26.0% at imports ng serbisyo na 14.9%. Tumaas din ang per capita, GRDP, GRDE ng 1% sa halagang 56,643 pesos, habang ang Household Final Consumption Expenditure, HFCE naman ay tumaas ng 1.9% sa halagang 65,282 pesos. Katuwang ng PSA, nagbigay din ng pahayag at refleksyon ang Bangsamoro Director General ng BPDA sa pamamagitan ni Director 1 Melanie Indor tungkol sa resulta ng economic performance ng rehiyon sa taong 2024.
Gayon din ang Ministry of Health sa pangunguna ni Dr. Cadil Sinolinding Jr. na nagbigay diin sa papel ng health data bilang pundasyon ng maayos na pag-unlad ng rehiyon. Bilang pagkilala, pinarangalan ng PSA si Lamsan Incorporated bilang isang pangunahing kumpanya sa manufacturing na may malaking kontribusyon sa Monthly Integrated Survey of Selected Industries or MISI. Ipinakita nito ang aktibong papel ng pribadong sektor sa mga surveys na isinasagawa ng PSA. Nagtapos ang conference sa isang mensahe mula kay PSA Sulu Chief Statistical Specialist Engineer Medsor A. Tan na nananawagan sa sama-samang pagkilos upang masigurado ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ng BARM. Tunay na pinagpala ang ating bangsa. This is a proof that little by little, we are moving towards progress. Inshallah. Samantala, matagumpay namang naisagawa ng PSA BARM ang Focus Group Discussion o FGD tungkol sa sektor ng konstruksyon kasama ang mga local government units at pribadong sektor noong April 22 to 23, 2025 sa Cotabato City sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinangunahan ito ni OIC Regional Director Engineer Akan J. Tula kasama ang mga Chief Statistical Specialists mula sa iba't ibang PSA provincial offices. Dumalo on-site ang mga municipal engineers at local officials mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City habang nakibahagi naman online ang mga kinatawan mula sa Basilan, Lanao del Sur, Sulu at Tawi-Tawi. Tinalakay ang kasalukuyang paraan ng pagtaya, mga issue at mga mungkahing pagbabago upang mas maging tama, makabuluhan at updated ang mga datos at parameters para sa paggawa ng mga angkop na programa at polisiya sa industriya ng konstruksyon. Mula sa usaping estadistika, tayo naman ay dumako sa usaping civil registration. Noong April 21 to 25, 2025, matagumpay na isinagawa ng PSA RSSO BARM ang 5 araw na mobile civil registration service sa bayan ng Datupiang, Maguindanao del Sur, sa pangunguna ni OIC Regional Director Engineer Akan G. Tula. Layunin ng aktibidad na dalhin ang mga pangunahing serbisyo ng PSA sa mas malalayong lugar ng Bangsamoro. Nakapagsilbi ang team sa 490 na kliyente at nakaproseso ng 807 transaction, tulad ng pag-imprinta ng mga civil registry documents in SECPA copy. Dahil sa laki ng pangangailangan, may ilang residente na pumila pa mula hating gabi upang masigurong sila ay maa-accommodate. Dagdag pa rito, nitong buwan din ng Abril, taong kasulukuyan, nagsagawa ng sunod-sunod na pagsasanay ang UNHCR, UNICEF at Ministry of Social Services and Development o MSSD ukol sa birth registration bilang bahagi ng kampanyang Promoting Digital Birth Registration. Isinagawa ito sa Davao City, Zamboanga City at Cagayan de Oro City noong April 14 to 16, 2025. Dumalo rito ang mga kinatawan mula sa iba't ibang LGU ng BARM, mula sa mga probinsya ng Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at mga personnel mula sa MSSD. Kinatawan naman ng PSA BARM ang Registration Officer 4, Mr. Delson A. Yusop, bilang resource speaker. Sa kanyang presentasyon, tinalakay niya ang kahalagahan ng birth registration, mga benepisyong hatid nito at mga isyong kinakaharap sa BARM, pati na rin ang mga posibleng solusyon. Ang mga pagsasanay na ito ay hakbang upang mas mapalawak ang kaalaman at kapasidad ng mga LGU sa pagpapaunlad ng birth registration, lalo na sa mga malalayong komunidad ng rehiyon. Tayo naman ay dumayo sa ating stat tugtulan kung saan tampok ang mga kaganapan at iba't ibang coordination activities ng PSA BARM. Matagumpay ang unang pagpupulong ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council or BDRRMC noong April 29 sa Office of the Chief Minister sa Cotabato City. Pinangunahan ito ni Senior Minister Muhammad S. Yaqub bilang kinatawan ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua ang bagong tagapangulo ng nasabing council. Dumalo ang mga pinuno ng lahat ng mga kasaping ahensya ng BDRRMC, kabilang sina OIC Krasny Chief Noronisa D. Macadadaya na siyang itinalagang focal person ng BDRRMC sa PSA BARM. Tinalakay sa pulong ang mga sumusunod, ulat sa mga nagawa ng bawat tema, pagpasa ng Bangsamoro Disaster Plan,
presentasyon ng panukalang permanenteng tirahan para sa mga nasalanta ng Bagyong Paeng, lokal na pagpapatupad ng National Adoption Plan, ulat sa rehabilitasyon ng Marawi at pagbuo ng 4 na thematic committees. Dumalo naman ang kinatawan ng opisina sa coordination meeting ukol sa Expanded Solo Parents Act of 2022 noong April 24, 2025 sa MSSD Conference Room, Cotabato City. Layunin ng pulong na alamin kung isinama na ng mga imbitadong ahensya ang kapakanan ng solo parents sa kanilang mga programa at proyekto. Ipinabatid din sa pulong ang pagdiriwang ng Solo Parents Week na may temang Solo Parent na rehistrado sa gobyerno, tiyak na suportado. Sa ngalan ng OIC RD Tula, ipinaabot ng opisina ang taus-pusong pasasalamat sa MSSD sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng Bangsamoro at tiniyak ang buong suporta sa mga adhikain at programa ng ahensya. At ang huling tampok na kwento sa ating episode, BTWPB kumonsulta sa mga stakeholder hinggil sa minimum wage sa Basulta. PSA kabilang sa mga tagapagsalita. Upang makabuo ng makatarungan at angkop na pulisiya sa minimum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor ng rehiyon, nagsagawa ng serye ng pampublikong konsultasyon ang Bangsamoro Tripartite Wages at Productivity Board o PTWPB ng Ministry of Labor and Employment o MOLE sa Tawi-Tawi, Basilan at Sulu mula April 7, 10, and 13 ayon sa pagkakabanggit. Kabilang sa mga pangunahing resource persons, sina Ginoong Masil Mohammed Shah ng PSA Tawi-Tawi, Binibining Claire Ramos ng PSA Basilan at Ginoong Mustakin Shahid Dandon ng PSA Sulu na nagbahagi ng datos ukol sa kahirapan at presyo ng bilihin. Layunin ng konsultasyon na makuha ang pananaw ng mga manggagawa at employer upang gabayan ang susunod na desisyon ukol sa minimum wage. Kasama rin sa mga nagbabahagi sa datos ang Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT at Bangsamoro Planning and Development Authority o BPTA. Ang aktibong pakikiisa ng PSA ay mahalaga sa pagbibigay ng makabuluhang estadistika upang suportahan ang mas inklusibong polisiya sa sahod para sa mga lalawigan ng Basulta. At narito na naman tayo sa aking favorite segment, ang Stat Tanungan. Tampok naman ngayong episode ang isa sa mga katanungan mula sa ating online audience sa nakalipas na episode. Kasama natin ang kaibigan sa field, Ramla Pitado, upang sagutin at bigyang linaw ang mga detalye nito. Rams? Salamat, Ferds, at muli isang maligayang pagbati sa lahat. Tayo ay narito ngayon sa PSAR sa SOBARM upang kausapin ang panauhing sasagot sa ating question of the week. Kasama natin ang Registration Officer 4 ng PSAR sa SOBARM, Sir Delson A. Yusuf. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ay narito para sa ating segment ng BSU na Stat Tanungan. Ang question po ay may kinalaman sa civil registration documents. Narito ang tanong ni Siti Alonso. Ano po ang mga proseso para itama ang clerical error sa pangalan sa birth certificate? Wow, napakagandang tanong po yan. Sa dahilan ang karamihan sa ating ngayon ay nakakaranas ng ganyang problema. So mayroon na po tayong solusyon dahil sa pag-exist ng batas ng RA 9048, ito ang nagbibigay karapatan sa mga local civil registry office para as part of their quasi-judicial function na pwede nang i-correct ang halimbawa nagkamali ang first name, you can correction of first name. Pag nagkamali naman sa letra, ang clerical error, ang tawag po doon is correction of clerical error. Ngayon, dati wala pa yung sinasabi nilang hindi pa kasama doon yung gender at saka yung birth, yung date at saka month. That is all naman amended sa RA 9048 yung sinasabi nila RA 1172, allowing to correct the gender naman at saka doon sa sinasabi nilang birth pero doon lang sa month at saka sa day, hindi siya excluding po yung sinasabing year for both yung sinasabi nating batas kanina Republic Act RA 9048 and RA 1172. Actually, ang pag sinabi nating proseso dito pa lang sa atin medyo matagal-tagal na.
Kasi pag nagbigay na yung petitioner ng kanilang petition, kailangan kompleto. Unang-una, pag sinabi natin correction of first name, dapat meron na siyang kaukulang yung halimbawa, publication from the newspaper for 2 consecutive week, once a week. Ngayon, pag mayroon na doon, aside from that, kailangan pa niyang halimbawa, police clearance, lahat-lahat ng mga clearances. After that, yung full evaluation ng ating local subridge na okay na talaga siya, saka po yan i-receive and then magbabayad na po sila prior to ipo-forward natin sa Manila kasi ang mag-approve niyan is local subridge office. Ang function lang ng Manila is yung sinasabi lang either affirm, pag sinabing affirm, approve yung petition. Pag sinabing impugn, dinisapprove po yan ng Manila. Gaano po katagal ang prosesong ito, sir? Ngayon, pag sinabing processing, dito pa lang sa atin, umaabot na siya ng mga 2 weeks to 1 month. Pagka-forward po natin ng ating petition doon sa Manila, nasa sa Manila na yon. Pag okay yung preparation ng ating local sewerage na medyo maganda yung pagka-prepare, baka umaabot po yan ng mga 1.5 to 2 months. Ngayon, pagkabalik, pag may impugn na, may decision na yung Manila, gagawan na naman po yan ulit ang sinasabi nilang penalty. Yung penalty na yan, kasama na dyan doon yung preparation of yung sinasabi nilang amended certificate and birth with annotation. Ipo-forward na naman doon sa Manila in siguro ganun din. 1.5 months, that is equivalent to lahat ang processing. Pinakamataas na po yan is 5 months. Mayroon na po tayong annotation. But then, kung mayroon mayroon pa yung ating mga kababayan na nakakaranas ng ganitong problema, pumunta lang po kayo dito sa regional office and pwede namin po kayo i-assess dito or you can go to the CRS outlet for some answer or query of your problem regarding doon sa RE 9048. Thank you po. Salamat po. And there we have it. Maraming salamat, Sir Delson A. Yuso, ang ating Registration Officer 4. At yan muna para sa ngayon. Ako si City Ramla G. Pitado para sa Stat Tanungan Q&A with PSA. Napaka-informative talaga ng ating Q&A with PSA. Maraming salamat, Rams. Sana ay nasagot natin ang ating question of the week. At katulad ng mga naunang episodes, mas marami pang impormasyon at katanungan ang ating sasagutin. Kaya, i-comment ninyo sa comment section ang inyong mga tanong. Pipili tayo at sasagutin natin yan sa susunod na mga episodes ng BSU. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag munang kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mahalagang impormasyon na inihahandog ng PSA. On behalf of our OIC Regional Director, Engineer Akan G. Tula, at sa lahat ng bumubuo ng PSA BARM, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagtutok sa amin. That's a wrap for our episode today. At sa susunod nating episode, ating tatalakayin at pag-uusapan ang mga accomplishments, programa at kaganapan for the whole month of May. And more of that sa susunod nating pagkikita. Kaming muli ang inyong kaibigan Firdaus S. Abdullah. At ako naman po si Chairman S. Guillermo. Hanggang sa susunod na episode ng BSU, wabillahi tawfiq wal hidayah. This is Bangsamoro Stat Updates!